Magandang araw mga ka-opangs! Halina't inyong pakinggan ang mga kapanapanabik na kwentong pag-ibig. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-like at i-share ang video. At i-click ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa aming mga kwento. Patuloy na nakatitig sa kisame ng kanyang inuupahang apartment si Andre. Hindi pa rin siya makatulog kahit na nakainom na siya ng 2 boteng beer. Kagagaling lamang niya sa pinapasukang warehouse kung saan siya panggabing security guard. Hanggang 2:00 ng bukang liwayway ang kanyang duty. Pagdating ng 3:00, naroroon na siya sa kanyang tinitirahan. Nasa pangalawang palapag ng maliit na one-room apartment, may ibang umuupa sa silong ito. May kalumaan na ang further apartment na iyon sa San Nicolas Street sa Sampaloc. Yari ito sa tabla. Mura lamang ang upa at may bakanting lote sa magkabilang side nito na wala pang nakatayong bahay. Bagong pintura nga lamang ang apartment kaya mukhang bago. Ngunit may mga butas na ang tablang sahig nito. Maliliit na mga butas pero tamang-tama para makapamboso kung nanaisin. Napahinga ng malalim si Andre nang maalaala niya na doon sa tinitirhan niyang iyon, una niya naranasang mamboso hanggang sa nakatuwaan na niya ito. Nauna siyang umupa sa apartment na iyon bago lumipat sa silong ng mag-asawang may isang anak. Sa tapat ng maliit na kwarto ni Andre ang kwarto ng mag-asawa. Nang minsang umuwi siya mula sa pinapasukan, narinig niyang may umuungol sa ilalim ng kwarto niya. Wala siyang folding bed, kaya sa sahig siya natutulog na nilatagan niya ng banig. Naging curious si Andre at sumilip sa medyo malaking butas sa kanyang kwarto na nakatapat mismo sa kama ng mag-asawang nasa silong. Nakita niyang nagtatalik ang mga ito. Walang mga saplot sa katawan at malakas ang ungol habang nalalapit na sa kaganapan ng pisikal na pagsasanib. Nagpatuloy sa paninilip si Andre hanggang maghiwalay ang mga katawan ng mag-asawang nagtatalik. Mula noon, nakagawian na niyang busohan ng mag-asawa tuwing maririnig niyang umuungol ang mga ito. Nadama niyang tuwing mamboboso siya, nag-iinit ang kanyang katawan. At gumawa siya ng sariling paraan upang maranasan din niya ang kaganapan. Nagsarili siya. Pagkatapos niyang gawin ito, natuklasan ng security guard na naging mahimbing at relax ang kanyang pagtulog. May naging girlfriends din si Andre, pero hindi nagtagal ang relasyon nila sa mga ito. Dahil wala siyang gaanong panahon para asikasuhin sila. Kailangan niyang matulog sa araw at magtrabaho sa gabi. Kailangan niyang kumita upang may maipadalang tulong sa kanyang mga magulang sa probinsya. May 2 pa siyang kapatid na pinag-aaral ng mga ito. Natakot siyang masabit sa babae at mapakasal nang wala sa panahon. Kaya iniwasan niyang makipagtalik sa sinumang naging girlfriend niya. Nang maranasan niya ang sexual release or orgasm dahil sa ginawang pamboboso, nalaman ng binata na napakasarap pala ng pakiramdam pagkatapos. Gumaan ang kanyang katawan at naging masigla siya. Gabi-gabi ay nagmamadali siyang umuwi para abutan ng pagtatalik ng mag-asawang nakatira sa silong ng kanyang tinitirahan. Napansin ni Andre na mga 3 o 4 na beses sa isang linggo kung magtalik ang mag-asawa. Kabisado na niya ang oras ng pagtatalik ng mga ito. Tuwing magbubukang liwayway. Mga ilang sandali pagdating niya mula sa trabaho. Ngunit may ilang linggo na ngayong bakante ang ibaba ng inuupahan ni Andre. Kabisado na niya ang oras ng pagtatalik ng mga ito. Tuwing magbubukang liwayway,
mga ilang sandali pagdating niya mula sa trabaho. Ngunit may ilang linggo na ngayong bakante ang ibaba ng inuupahan ni Andre. Umalis na ang pamilyang umuupa doon. Nanay Edeng, nasan po yung umuupa dyan sa silong? Tanong ng si Q sa kanyang landlady nang maningil ng upa ang may edad ng biyuda. Aba, umuwi na sila sa probinsya nila dahil napakahirap daw ng buhay dito sa Maynila. Sabi ng babae, may bahay daw sila doon at hindi na kailangang mangupahan. Nawalan tuloy ako nakita mula nang mabakante ang silong. Baka naman po may uupa agad. Mabilis naman maupahan ng mga paupahan dito sa Maynila, lalo na kapag malapit na ang pagbubukas ng klase. Sana nga. At sana ay iyong dalawa lamang sila at walang anak. Bakit naman ho? Madaling masira ang bahay kapag malikot ang mga anak na umuupa. Sinusulatan nila ang mga dingding. Mula nang walang mabusohan, nahirapang makatulog si Andre. Naging addiction para sa kanya ang pamboboso at pagmamasturbate pagkatapos. Kapag wala siyang nabobosohan, wala naman siyang nadaramang paghangad. Mag-aalas 5 na ng umaga nang makatulog ang security guard. Pagdating ng alas 4 ng hapon, gumising si Andre para maligo at kumain. Para ihanda ang sarili sa pagpasok niya sa trabaho pagdating ng alas 6 ng hapon. Nang manaog siya at mapadaan sa tapat ng silong ng inuupahan, napansin niya na wala na doon ang nakapaskel na for rent na may pintuan. Mukhang may uupa na sa silong ko. Sana'y mag-asawa o mag-live-in para mayroon na naman akong mapaglibangan. Sa loob-loob ni Andre, may pilyong ngiting sumilay sa mga labi ng binata. May excitement na nanulay sa kanyang mga ugat. Nang makita niya ang kanyang landlady, gusto sana niyang itanong kung sino ang titira sa kanyang silong. Pero hindi na siya nagtanong. Baka magtaka ang babae kung bakit interesado siya masyado tungkol sa mga mangungupahan. Ayaw niyang magkaroon ng anumang hinala ang babae sa kanyang paninilip. Nadisgustado ang security guard nang dumating siya mula sa kanyang trabaho at nanatiling madilim pa rin ang silong na paupahan. Parang wala pang nakatira doon. Nagmadali pa naman siyang umuwi dahil curious siyang malaman kung sino ang lilipat sa silong niya. Kahit papaano, nakatulog agad si Andre dahil pagod siya ng bukang liwayway na iyon. Mabigat ang kanyang pakiramdam. Mukhang sisipunin siya. May kaibigang psychiatrist na lalaki si Andre na nakilala niya nang ma-assign siyang security guard sa isang malaking commercial building sa Makati City. Lagi niyang inihahatid ang psychiatrist na isa sa mga tenants doon sa kotse nito sa parking lot kapag tapos na ang trabaho nito. Nagkita sila sa isang restaurant ng araw na day off ni Andre. Isang mesa na lamang ang ginamit nila para makapagkwentuhan. Kumusta ka na, Andre? Saan ka naka-assign ngayon? Tanong ng doktor. Sa isang malaking warehouse na imbaka ng spare parts sa mga sasakyan, sagot niya. Mag-ingat ka doon dahil tako pansin ng ganyang mga lugar sa mga magnanakaw. Kailangan may kasama ka doon. 2 naman kaming naka-assign doon. Mabuti. Pero bakit parang ang payat mo ngayon, Andre? Maputla ka at haggard. Nagkasakit ka ba? Hindi. Pero nitong nagdaang mga araw, hindi ako makatulog. Nagkaroon na yata ako ng insomnia. Maraming dahilan ng insomnia at kadalasan ay psychological. Nagkaroon ka ba ng hindi pangkaraniwang karanasan bago ka nagka-insomnia? Natigilan si Andre. Nahalata ito ng kausap na psychiatrist. Huwag kang mahiya sa akin.
Sanay akong makinig sa mga abnormal na behavior ng aking mga pasyente. Baka matulungan kita. Ipinagtapat ni Andre ang pamboboso niya sa mag-asawang nasa silong ng tinitirahan at ang nadama niyang paghahangad pagkatapos na humantong sa masturbation. Hindi mo dapat ikahiya ito dahil normal lamang sa sino mang lalaki ang ganyang damdamin. Ngunit tigilan mo ang pamboboso. Isang abnormal sexual perversion ito at hindi healthy. Paano iyong normal at natural ang masturbation lalo na sa mga nasa edad mo? Okay ito pero huwag lamang madalas. Mabuti pa siguro mag-asawa ka na. Natawa si Andre. Huy, hindi pa natin kayang magpamilya, Doc. May iniresetang vitamins ang psychiatrist. O ayan, makakatulong sa iyo mga ito. Uminom ka ng mainit na gatas bago ka matulog. Nang umuwi si Andre ng araw na iyon, maaga pa dahil day off niya. Naggrocery siya at bumili ng isang latang powdered milk. Nang mapatapat siya sa silong ng inuupahan, nakita niyang nakabukas ang mga bintana ng apartment sa harapan. Halatang may nakatira na sa loob. Nakaramdam ng excitement ang security guard at nagmamadaling pumanhik sa kanyang inuupahan sa taas. Nakiramdam siya nang naroon na siya. Ngunit tahimik sa ibaba na tila nag-iisa lamang ang naroon. Maingat siyang sumilip sa butas na nasa kanyang kwarto at nakita niyang nakahiga sa kama ang isang babaeng kaedad niya. Kahit nasa butas na iyon lamang, kapansin-pansing maganda ang babaeng nakahiga at natutulog. Dalaga pa yata siya at tila nag-iisa. Nasabi ni Andre sa sarili. Nakaramdam siya ng ligaw na kaba. Kung nag-iisa ang uupa sa silong niya, wala siyang mabobosohang pagtatalik tulad ng dati. Naisip na lamang niya na baka maging kaibigan niya ang bagong tenant at maligawan niya ito later. Nang pumasok kinahapunan sa trabaho si Andre, nakasara ang mga bintana ng apartment sa silong. Madilim ang loob at tila walang tao. Naisip niya na baka umalis ang umuupa. Nang umuwi na siya, madilim pa rin ang loob ng apartment. Pero nang makahiga na siya, may narinig siyang parang umiiyak mula sa ibaba. Nawala ang antok ni Andre at maingat niyang inangat ang banig na nakatakip sa butas na ginagamit niya sa pamboboso. Maliwanag ang kwarto sa silong ng tinutulugan niya. Nagkarerahan ang mga pintig ng puso ng binata nang makitang may hubad na lalaking nakatayo sa tabi ng kama ng babae at nakatunghay ang babae. Isa-isang tinanggal ng lalaki ang kasuotan ng nakahigang babae. Pagkatapos, ay itinali nito ang mga kamay nito sa may ulunan, pati ang mga paa ng babae. She lay spread eagle across the bed. Pinigil ni Andre ang kanyang paghinga. Parang eksena sa isang pornographic film ang kanyang nasaksihan. At hindi niya inasahan ito. Lumuha ang babae. Namilog ang mga mata nito sa takot nang makitang hinugot ng lalaking hubad mula sa nakasabit na pantalon nito ang isang sinturon at ipinulupot ang isang dulo sa kanang kamay. Tumaas ang kamay ng lalaki at humagupit sa katawan ng babaeng nakahiga ang sinturon. Mga 3 ulit na humagupit ito. Ilang ulit ding napaigtad ang hubad na katawan ng dalaga. Tama na, DJ! Nasasaktan ako! Maawa ka naman! Pahikbing samo ng babae. Inilapag ng lalaki ang hawak na sinturon. Nagsisimula pa lamang ako, Hana. Panay na ang reklamo mo. Inis na sabi nito. Sumampa ito sa kama at humagod ang katawan sa hubad na katawan na nakahigang babae. Mula sa luhaang mukha nito pababa.
Tumigil ang kamay sa nakatirik na mga dibdib ng babae. Halinhinang minasahin ng kamay sa paikot na motion ang mga dibdib na iyon. Nilaro ng daliri ng lalaki ang bukong, naroon na mamula-mula pagkatapos kurot-kurutin. Suminghap at napaigtad ang babae. Mahina yung pagmasahin nung una, ngunit naging marahas na sa bandang huli hanggang sa parang lumalamukos na ang kamay ng lalaki sa dibdib ng kapareha. Dahan-dahan, nasasaktan ako, daing ni Hana. Ngumisi ang lalaki. Iyan talagang gusto kong gawin, Hana. Ang makitang nasasaktan ka dahil iyan ang nagbibigay sa akin ng labis na kasiyahan. Ang marinig ang iyong daing at pagmamakaawa. Isa kang sadista. Malaki ang halagang hiningi sa akin ng mga magulang mo. Kapalit ng iyong pananilbihan sa akin bilang sex slave ko, Hana. Kaya kailangan sanayin mo ang iyong sarili sa ganitong mga sessions natin. Mabuti pa, patayin mo na lamang ako. Hindi ako masisiyahan sa pagpatay. Gusto kong makitang naghihirap ka at nagmamakaawa. Pinaiinit mo ang aking dugo kapag nakita kong nasasaktan ka. Please, DJ. Tantanan mo na ako. Pakawalan mo na ako. Hindi pa. Hindi pa ako nagsasawa sa iyo. Kaya kailangan gampanan mo na lamang ang iyong papel bilang isang masunuring alipin ko. Oh God. Anong nagawa akong kasalanan sa iyo para gawin mo ito sa akin? I just want to have my fill of you and make you mine. Mine to hurt and possess. Heart, body and soul. And then, I will let you go. Kailan pa? Hirap na ako. Kapag sawa na ako sa iyong katawan at alindog, matatagalan pa ito dahil tuwing magtatalik tayo, lalo kang gumaganda at nagiging sariwa. Bumaba ang ulo ng lalaki at sinimsim ng halinhinan ang mga buko sa dibdib ng babae. Banayad noong una. Napadaing ng malakas si Hana nang magsimulang kagat-kagatin ni DJ ang mga korona sa dibdib niya. Pagkatapos ay humagod sa hubad na katawan niya ang bibig ng lalaki at kinagat nito ang ilang mga bahagi hanggang humantong ito sa pagitan ng kanyang mga hita. Humagod ang mga daliri ni DJ sa kaibuturan ng kasalanan ng kapareha. Sa pagkakataong ito, nanatiling naging banayad ang paghagod sa daliri ni DJ. Natila alam nitong kailangang ingatan ang bahaging iyon sa katawan ng babae. Nagpabiling-biling ang ulo ni Hana sa unan at napapikit siya. Iyan naman ang papel mo tuwing nasa ganito tayong sitwasyon, hindi ba, Hana? Ang painitin ako hanggang masiyahan. Patuloy ang tahimik na pag-iyak ng babae. Ganyan! Umiyak ka habang pinahihirapan kita. I like to see the way you moan and suffer. You heat up my blood. Anas ni DJ. Lumapat ang katawan ni DJ kay Hana at nagsimula nitong angkinin ang dalaga. Matagal ang ginawang pagkilos ni DJ sa ibabaw ng katawan ni Hana. Mabilis at malalim ang mga ulos na isinasagawa nito sa kaibuturan ng kapareha. Matagal. Sa tingin ni Andre ay hindi nito magawang abutin ng sukdulan. Biglang hinugot ni DJ ang sarili mula sa babae at padapang ibinagsak ang katawan sa kutsyon. Hapong-hapo ito. Hays, wala na namang nangyari. Mabuti na lamang at nilabasan na ako habang pinapahirapan kita kanina. Inis na sabi nito. Naupo ang lalaki at nagsimulang sampalin si Hana sa magkabilang mga pisngi. Nagpatuloy ang pagsampal sa pagitan ng mga impit na daing ng babae. Nakita ni Andre na nagdugo ang mga labi ng dalaga. Inikom niya ang kanyang mga palad. Pinigil niya ang sarili na sumugod sa ibaba. Wasakin ang pinto at ihagis sa labas ang lalaking lumalapastangan sa walang kalabang-labang babaeng nakatali sa kama. Nakita niyang bumaba ang ulo ni DJ
at hinimod ang dugong umagos sa pumutok na labi ni Hana. Pagkatapos, ay sinimulan ng kalagi nito ang mga tuwalyang nakatali sa mga kamay at mga paa ni Hana. "Tapos na tayo sa gabing ito," sabi ni DJ habang nagsusuot ng kanyang damit. Inilabas nito ang wallet at nagbilang ng 10,000 piso. Inihagis ang pera sa kama sa tabi ni Hana. "Narito ang allowance mo sa buwang ito. Aalis na ako. Pupunta ako sa Tagaytay. Mga 3 linggo ako doon." Hindi kumibo si Hana. Halatang wala siyang interes kung saan mang impyerno pumunta ang naging sex partner. "Magpahinga ka na para may lakas ka sa susunod nating pagkikita, baby." Napapikit si Hana. Isinubsob niya ang luhaang mukha sa kanyang unan. Hindi niya tiningnan ng lalaking palayo sa kanya hanggang sa nakalabas na ng apartment ito. Matagal na pinagmasdan ni Andre ang dalagang nanatiling nakasubsob ang mukha sa unan, hanggang sa bumangon ito para pumunta sa banyo. Dahil sa pagkabigla sa mga nasaksihan, nakalimutan ni Andre ang sariling paghangad. Hindi niya nagawang magmasturbate pagkatapos, dahil ang pumalit sa sariling damdamin niya ay pagkatigagal at habag sa magandang dalagang nakatira sa silong na inupahan niya. Narinig ni Andre ang pagbukas ng pintuan sa ibaba, ang paglabas ni DJ, at pagsakay sa kotseng nakaparada sa tapat ng apartment. Tinungo ng binata ang bintana ng apartment at tiningnan ang in-start na kotse. Binasa niya ang plate number nito at isinulat. Nang bumalik siya sa higaan at muling sumilip sa butas, nakita niyang nakakumot na si Hana at tuluyan ng nakatulog. Lalong hindi nakatulog si Andre dahil sa hindi maintindihang pakiramdam. Matapos masaksihan ang eksenang nangyari kanina sa pagitan ng dalawang nangungupahan sa silong na kanyang tinitirahan, nakaramdam siya ng revulsion sa makahayop na pagtrato ng lalaking tinawag na DJ ni Hana. Hindi niya naisip na may uri pala ng taong ganoon. Mahilig magpahirap at labis na ikinasaya nito ang pagpapahirap sa isang babae. Isang sadista ang lalaking kasama ng bagong lipat na babae sa silong niya. Asawa kaya niya ang DJ na iyon o kabit? Hindi naman siguro niya boyfriend iyon, nasabi ng sikyo sa sarili. Ito ang palaisipang gumulo kay Andre bago siya tuluyang nakatulog. Kinaumagahan, pinagmasdan ni Hana ang namagang mga labi sa harap ng salamin at hinipo ng daliri niya ito. Napapikit siya sa nadamang kirot na pumutok na mga labi. Nakita niyang lumatay ang kamay ni DJ sa kanyang mga pisngi dahil sa inabot niyang sampal mula sa lalaki. Pinagmasdan niya ang mga sul-ngasol na mga pasa sa kanyang katawan na sanhi ng mga hagupit ng sinturon ni DJ. Nakaramdam ng matinding puot ang dalaga. Ano ang karapatan ng isang lalaking gawin iyon sa kanya? Bakit narito siya sa sitwasyong ito at tila matatagalan bago siya tuluyang makalaya kay DJ? Tuwing sasagi sa isipan ni Hana si DJ, sumasabay ang pagsagi doon ng kanyang mga magulang na nasa probinsya, na ngayon marahil ay nagpapakasasa sa malaking halagang ibinigay sa kanila ni DJ Egerto, ang mayamang negosyanteng nakilala ng kanyang ama sa sabungan sa kanilang probinsya. Nagtiyagang lumigaw sa kanya si DJ, pero binasted niya ang lalaki. "Hindi kita type. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon sa akin dahil wala kang mapapala. May iba akong iniibig," sabi niya kay DJ. Tinarayan niya ang negosyante. Ayaw niyang pahirapan ito kapag nagpupunta sa kanilang bahay. Pangalawa na si DJ sa mayamang nanligaw kay Hana. Pero tulad ng nauna,
Malaki ang agwat ng kanilang mga edad. Hindi type ni Hana na makipagrelasyon sa lalaking malaki ang tanda sa kanya. 7 taon ang tanda ni DJ sa kanya. May pagkabatugan ng kanyang ama. Nagsawa ng magbanat ng mga buto sa pagsasaka ang tatay niya. Ipinaubaya na lamang ang kanilang kabuhayan sa sugal, sa sabong. Pero naging madalas ang pagkatalo ni Mang Felicidad. Ayon sa ina ni Hana, pinahiram sila ng malaking halaga ni DJ upang makabawi at makakuha ng pwesto sa palengke kung saan nagtitinda ang kanyang ina. Bilang kapalit ng halagang iyon, para na rin siyang ibinenta dahil pweresahan siyang pinasama kay DJ na magtungo na sa Maynila ang negosyante. Wala naman siyang magawa upang tumutol dahil natatakot siya sa kanyang ama. Dinala siya ng negosyante sa mansyon nito at doon itinira. Maginhawa sana ang pamumuhay niya doon, pero naghihirap naman ang kanyang loob dahil hindi naman niya mahal si DJ. Naalaman ni Hana na maraming kaaway si DJ at may mga nanghahanting dito. Kaya mula sa mansyon nito na pinagdalhan sa kanya, lumipat sila sa isang mumurahing apartment para makapagtago ang lalaki. Bihirang matulog sa piling ni Hana si DJ. Laging wala ito. Kung minsan, ay matagal bago sila muling magkita. Na yun ang ipinagpapasalamat ng dalaga dahil katakot-takot ang pagpapahirap sa kanya ni DJ tuwing magkakapiling sila. Isang sexual pervert ang lalaki. Hindi naaabot ni DJ ang sukdulan ng sex sa pamamagitan ng pangkaraniwang pagtatalik lamang. Kailangan nitong pahirapan si Hana. At sa pagpapahirap na iyon lamang nararating ng lalaki ang sukdulan ng ecstasy sa sex. Kung may isang katangian sa pagkatao ni DJ, yun ay ang pagkagalante ng negosyante kay Hana. Ang pagkasadista nito ay pinapalitan ng malaking halaga laging binibigay sa dalaga. At marami ng mamahaling alahas at personal na kagamitan ang nairegalo ni DJ sa kanya. Ang lahat ng mga ito ay nakatago sa safety deposit box ni Hana sa kanyang bangko. At ang mga pera ay nasa kanyang savings at checking accounts. Pero hindi maligaya ang dalaga. At walang inisip kung hindi ang makatakas mula sa piling ni DJ. Hindi nga lamang niya magawa ito agad dahil nangangamba siyang baka balikan ni DJ ang kanyang mga magulang sa probinsya. May kapasidad ang lalaki na ipapasilang ang mga magulang ni Hana sa mga tauhan nito. Sa kabila ng kanilang ginawa sa kanya, kinikilala pa rin ni Hana ang utang na loob sa kanyang mga magulang. Hindi siya gagawa ng anumang hakbang para ipahamak ang mga ito. Kaya nagpatuloy siya sa pagtitiis sa piling ng sadistang lalaking ipinagpilitan sa kanya ng mga magulang niya. May paniwala si Hana na kasapi sa isang sindikato si DJ na nagsasagawa ng ilegal na mga negosyo dahil napakaraming pera ng lalaki. Makisig din si DJ in a cruel sort of way. Manipis ang mga labi nito kung saan madalas sumilay ang malupit na ngisi. Balbon at maputi, matangkad at malaki ang pangangatawan ng mayamang negosyante. Mabalahibo ang dibdib nito. Matiim kung tumitig si DJ. Madalas maningkit ang mga matang parang laging nang uusig at nagbabanta. Hinintay ni Andre na lumabas ng apartment si Hana ng umaga. Sinadya ng security guard na bumangon pagsapit ng 6:00 ng umaga kahit napuyat siya. Sa pag-asang lumabas si Hana at bumili ng pandesal o anumang makakain sa mga tindahang malapit sa kanilang tinitirahan. Ngunit tila nagkulong na ng husto ang dalaga. Alam ni Andre na itinatago nito ang mga pasang tinamumula kay DJ. Kahit na nasa kanyang trabaho si Andre, hindi mapawi sa isipan niya ang luhaang mukha ni Hana ng gabing pahirapan ito ng lalaking kasama sa apartment nito.
Nagkaroon siya ng matinding urge na burahin sa ibabaw ng lupa ang sadistang lalaki sa buhay ng bagong lipat na tenant sa silong na tinitirhan niya. Minsan, naisipan niyang magtungo sa klinika ng kaibigang psychiatrist. Isinangguni niya sa psychiatrist ang nasaksihang pagtatalik ng mga bagong lipat na babae at lalaki sa silong ng apartment niya. Wala man lamang silang pagtingin sa isa't isa, sabi ni Andre. Ni minsan ay hindi hinalikan o niyakap ng DJ na iyon si Hana. Pero lubhang enjoy ito sa ginagawang pagpapahirap kay Hana bago nito siya angkinin. Isang pervert na mapanganib ang lalaking tinukoy mo, Andre, sabi ng psychiatrist. Malala na ang sex perversion nito. Ang ganitong mga perverts ay lubhang possessive sa kanilang mga sex partners. Mag-ingat ka sa kanya. Kailangan din mag-ingat ng babaeng binanggit mo. Anong dapat kong gawin para matulungan yung babaeng biktima niya? Wala kang magagawa sa ngayon dahil hindi mo kilala yung babae. Kung gusto mo siyang tulungan, kailangan mo munang mailapit ang iyong sarili sa kanya at pakiramdaman kung gusto din niyang lumayo sa kinakasama. Anong ibig mong sabihin? Nahihirapan na nga siya eh. May mga biktima ng mga sadista na sa katagalan ng kanilang paghihirap sa kamay ng kapareha ay nakasanayan na nila ang torture at kung minsan ini-enjoy na nila ito. Ano? Yes! At sila ang tinatawag naming masokista. Yung mga nilalang na nasisiyahang masaktan at mahirapan. Napamaang si Andre. Hindi siguro magkakaganoon si Hana sa tingin ko. Labis siyang nasasaktan at hindi tinatago ang kanyang pagdaing at pagrereklamo. Sa ngayon, let us hope na hindi siya maging isang masokista. Kailangan mailayo na siya sa sadistang kapareha sa lalong madaling panahon. Iyan nga ang gusto ko sanang gawin. Ang matulungan siya at mailayo sa lalaking iyon. Mukhang nahulog ang loob mo sa kanya. Dahil hindi ka magmamalasakit ng ganyan kung wala kang interes sa kanya. Ewan ko, Dok, pero sa ngayon, habag ang nadarama ko. Gusto ko siyang tulungan. Mag-isip ka ng paraan para magkakilala kayo. At saka mo naisipin kung ano ang dapat mong gawin para iligtas siya. Salamat sa iyong payo, Dok. Kapag nailayo mo na ang biktima sa sadistang binanggit mo at kailangan niya ng psychological assistance, dalhin mo siya dito, tutulungan ko siya. Salamat muli. Gagawin ko ang sinabi mo, Doc. Nagpalit ang schedule ni Andre na iba ang kanyang shift. Napalipat siya sa ibang oras ng assignment. Mula na sa 6:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon ng kanyang trabaho. Natuwa si Andre sa nangyaring ito dahil alam niyang higit na magiging madali para sa kanyang makilala at makausap si Hana. Libre na siya mula 3:00 ng hapon hanggang sa kinabukasan. Sinimulan niyang abangan si Hana na lumabas sa apartment. Natsyempohan ni Andre ang dalaga isang hapong pauwi na siya. Nakasalubong niya ang dalaga sa may kanto ng San Nicolas Street. Nginitian niya ang dalaga na gumanti din ng ngiti sa kanya. May pakiramdam si Andre na kilala siya ng kanyang bagong kapitbahay kahit na hindi sila nagkakausap. Saan ka pupunta? Tanong ng binata. Magsisimba ako sa baklaran. Magbabawas ng kasalanan. Hindi mo yata kasama ang mister mo. Pumormal si Hana. Wala si DJ. Nasa Singapore at hindi ko siya mister. Hindi kumibo si Andre. Bala ko ding magsimba. First Wednesday of the month ngayon. Pwede bang sumabay na sa'yo? Of course! Mas gusto ko ngang may kasama eh. Hindi ka na ba magbibihis? Hindi na. Okay naman itong suot ko. May dala lagi akong bihisan trabaho. Sumakay sila ng jeep patungong simbahan. At mula doon, ay sumakay sila ng isa pang jeep patungong baklaran. Tamang-tamang nagsisimula ang novena
para sa ina ng laging saklolo nang dumating ang dalawa sa Redemptorist Church sa Baclaran. Nang matapos ang novena at palabas na sila, bumili ng ilang kwintas ng sampagitas si Andre at ibinigay sa kasamang babae. Nakita niyang labis na nasiyahan si Hana. Agad na inamoy ang mabangong mga bulaklak. Salamat. Napaka-thoughtful mo pala. Nang mga sandaling iyon, kasiyahan ang nadama ni Hana sa bigay na bulaklak ni Andre kaysa sa bigay na mamahaling alahas ni DJ. Andre nga pala ang pangalan ko. Andre de Chavez. Ikaw si Hana, di ba? Alam mo na pala ang aking pangalan. Hana Morales ang buo kong pangalan. Taga Pampanga ako. Nabanggit na sa akin minsan ni Nanay Edeng ang pangalan mo nang tanungin ko kung sino ang bagong lipat sa silong na tinitirhan ko. Ano nga pala ang sinabi ni Aling Edeng sa'yo? Wala naman maliban sa pangalan mo. Bakit? May dapat ba siyang sabihin? Hindi kumibo si Hana. Nagugutom na ako, halika magmerienda tayo. Yaya ni Andre. Nagtungo sila sa isang restaurant kung saan may lechon at iba pang native na pagkain. Kumain na tayo ng kanin at baka mamaya matraffic tayo pagbalik sa atin. Nang mabusog na din tayo. Mungkahin ni Andre. Marami silang napagkwentuhan. Ngunit, naging maingat si Andre na huwag magbanggit ng kahit ano tungkol sa nasaksihan niyang eksena sa pagitan ni na DJ at Hana. Gusto niyang ang babae mismo ang magsabi sa kanya ng mga bagay na gusto niyang malaman. Naglakad-lakad sila sa Rojas Boulevard matapos kumain. Magtatakip silim na. Panoorin natin ang sunset, sabi ni Hana. Gustong-gusto kong tinitingnan ang paglubog ng araw lalo na dito sa lugar na ito. Ako din. Mula nang ma-assign ako sa gabi, lagi na lamang sunrise ang nakikita ko tuwing uuwi ako mula sa trabaho. Nagkatawanan sila. Naupo sila sa isa sa mga bangkong nakaharap sa Manila Bay at pinagmasdan nila ang paglubog ng araw. Nagkulay ginto ang lahat ng mga nasinaga nito ng mga sandaling iyon. Ang ganda ng tanawin dito. Kung malapit nga lamang ito sa tinitirhan natin, lagi siguro akong nandito tuwing may sunset. Mabuti kung payagan ka ng boyfriend mo. Mukhang siloso siya at possessive. Nakita mo na si DJ? Minsan, pauwi ako noon. Nakita ko siyang palabas mula sa inyong pintuan. Hindi kumibo ang dalaga. Biglang rumehistro ang kalungkutan sa magandang mukha nito. Oh, bakit? Hana, may nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Wala naman. Hindi ko lamang gustong pag-usapan natin si DJ sa mga sandaling ito. Napakaganda ng atmosphere at masaya ako. Sorry, hindi ko na siya babanggitin. Nang sumapit ang 7:00 ng gabi, sumakay na sina DJ at Hana para bumalik sa kanilang tinitirahan. Bago sila bumaba ng jeep, may ipinakiusap si Hana kay Andre. Huwag ka sanang magalit, pero huwag tayong magsabay na umuwi para walang masabi ang ating mga kapitbahay. Mauuna na ako. At saka ka na sumunod, pero magpalipas ka muna ng mga kalahating oras. Areglado, alam ko ang ibig mong sabihin at nag-iingat ka lamang. Salamat, Andre. Naging masaya ako sa pagsasama nating magsimba sa araw na ito. Sinundan ni Andre ng tingin ang dalaga nang bumaba ito sa jeep na sinakyan nila. Maganda si Hana. Katamtaman ang tangkad, paputi at makinis ang kutis ng dalaga. Sensual ang tabas ng mga labi na tila napakasarap halikan. Nangungusap ang mga mata nitong laging malungkot. Abot sa may batok ang buhok ng dalaga. Sa tingin ni Andre,
Mga 22 lamang ang dalaga. Parang katatapos lamang nito sa college. Hindi nga lamang niya alam kung anong kurso ang tinapos ni Hana. Hindi pa sila gaanong nakakapag-usap ng mabuti. Hindi muna siya bumaba. Sa sumunod na kanto siya bumaba at nagpunta muna sa isang tindahan para uminom ng coke at kumain ng biskwit. Nalungkot si Andre sa paghihiwalay nilang iyon ni Hana. Alam niya na darating ang mga araw na hahanap-hanapin niyang makasamang muli ang dalaga. Nangamba siya na baka biglang lumipat ito kapag umalis doon ang sadistang kinakasama. Napatingin siya sa kanyang orasan. Mag-aalas 9 na ng gabi. Naglakad na si Andre pabalik sa kanyang inuupahan. Nakita niyang bukas ang ilaw sa tirahan ni Hana, pero walang nakaparadang kotse sa harapan ng kanilang apartment. Nakahinga ng malalim si Andre. Ayaw niyang malaman ni DJ na nagkausap sila ng dalaga. Hanggang makakita siya ng paraan upang mailayo si Hana sa piling ng sadistang kinakasama nito. Umiral sa pagkatao ni Andre ang protective instinct dahil alam niyang helpless ang dalaga sa pambibiktima ng isang malupit na sadista. Kailangan niyang mailigtas si Hana sa isang marahas na buhay. Inilagay ni Hana ang kwintas ng sampagitang binili ni Andre para sa kanya sa tapat ng Santo Niño niya sa loob ng kanyang kwarto. Nasiyahan siya habang pinagmamasdan ang mabangong mga bulaklak ng sampagita. Labis ang kasiyahang nadama ng dalaga habang magkasama sila ni Andre sa simbahan. Lihim niyang naidasal na sana ay huwag magbago ang pagtingin sa kanya ng binata kapag nalaman nito ang sa kanila ni DJ. Ang buong sordid affair na namamagitan sa kanila ni DJ. Natakot si Hana na baka layuan siya ni Andre at pandirihan. Na baka kahit security guard lang ay maselan pala ito pagdating sa babae. Dahil siya mismo ay parang nandidiri na sa kanyang sarili kapag binababoy ni DJ ang kanyang pagkatao. Nagkaroon siya ng depresyon pagkatapos. May mga sandaling hinangad niyang magpatiwakal, ngunit nagawa pa rin niyang pairalin ang kanyang katinuan at nanaig ang kanyang takot sa Diyos. Mula nang nagkasama sina Andre at Hana na magsimba, naging madalas na ang pagkikita ng dalawa sa iba't ibang lugar sa Maynila. Iyong mga pook na alam ni Hana na hindi pinupuntahan ni DJ o ng mga kakilala ng negosyante. Naging palagay na ang kalooban ni Hana sa bagong kaibigang security guard. Nadama niya na si Andre lamang ang maaaring makatulong sa kanya upang makalaya sa isang maserableng pamumuhay. Nakita ka na ba ng harapan ni DJ, Andre? Tanong ng dalaga. Sa palagay ko ay hindi pa. Nakatalikod siya nang makita ko at hindi naman niya ako nakita. Bakit? Kung gayon, ay hindi siya maghihinala kung sakaling humingi ako ng tulong sa iyo. May problema ka ba, Hana? May mga dapat kang malaman tungkol sa akin, Andre. Pagkatapos ay isipin mo kung gusto mo akong matulungan. May mga gusto ka bang sabihin sa akin, Hana? Marami. Kumain tayo sa isang tahimik na restaurant at ipagtatapat ko sa iyo ang lahat tungkol sa buhay ko at sa aking pagkatao. Hindi sinabi ni Andre na nakita na niya ang pagpapahirap ni DJ sa kanya. Kahit kailan, ay hindi niya ipagtatapat sa dalaga na nabusohan niya sila ni DJ. Tiyak na magagalit sa kanya si Hana at baka hindi na siya kausapin ng dalaga. Bakit? Ano bang problema ninyong dalawa ni DJ? Patay mali siyang tanong ni Andre. Huminga muna ng malalim si Hana na tila magiging mahirap dito ang gagawing pagtatapat. Ipinagtapat ni Hana ang lahat ng naging pangit na karanasan niya sa piling ni DJ. Mula nang tangayin siya ng lalaki sa tulong ng mga sariling parents ng dalaga. Nagimbal si Andre nang malamang may mga magulang palang nagbebenta ng sariling anak
kapalit ng malaking halaga. Nahabag siya kay Hana. Gusto niyang yakapin ang dalaga at ikulong sa mga bisig upang protektahin ito sa lahat ng mga karahasan sa buhay. Oo, tutulungan kita para makalayo ka kay DJ, Hana. Hindi kita pababayaan. Pero paano ang iyong trabaho? Maliit lamang naman ang kinikita ko. Matagal ko nang gustong magbitiw. Hinintay ko lamang na makapagtrabaho sa Canada ang utol kong sumunod sa akin. Nagtatrabaho na ba siya doon? Oo, malaki ang perang ipinapadala niya sa mga magulang namin. Huwag kang mag-alala, marami akong pera sa bangko at mga alahas. Kukunin ko ang mga ito at gamitin nating puhunan sa isang negosyo. Ikaw ang bahala. Magtulungan tayong ayusin ang ating bagong buhay sa pupuntahan natin. Salamat sa iyong malasakit sa akin, Andre. Ipinagpapauna ko lamang sa iyo na ang lugar na pupuntahan natin ay lugar ng mahihirap at kailangan nating magbanat ng buto para mabuhay. Baka hindi ka sanay sa ganong buhay, Hana. Sanay ako sa trabaho at sa hirap, Andre. Mahirap ang pamilyang pinanggalingan ko. Mga nagsasaka lamang sila. Nakatikim lamang ako ng maginhawang buhay nang sapilitan akong isinama ni DJ sa mansyon niya. Pero hindi ako naging maligaya. Kailan ba darating si DJ? Nag-text siya sa akin. Sa susunod na linggo daw. Kung gayon, ay kailangan na tayong makaalis sa loob ng linggong ito. Baka mahalata tayo ni Lola Edeng at magsumbong siya kay DJ. Kahit kailan ay hindi niya alam na nagkasama tayo o nagkakilala. Hindi siya nakatira malapit dito. Walang nakakaalam sa ating mga kapitbahay tungkol sa ating pagkikita. Hindi na magiging problema ito. Natatakot yata ako, Andre. Magpakatatag ka. Kung gusto mong makalaya ka kay DJ. Narito naman ako at hindi kita pababayaan. Pati tuloy ikaw ay nadamay na sa problema ko. Wala yun. Isang kasiyahan para sa akin na makatulong sa iyo, Hana. Salamat. Makakaganti din ako sa iyo balang araw. So, ganito ha. Una ako magpapaalam sa ating landlady. Sasabihin kong natanggal na ako sa aking trabaho at maghahanap ako ng ibang trabaho sa ibang lugar. Alam ba niyo kung saan ang probinsya ninyo? Hindi. Hindi naman siya nagtanong. Ang alam niya ay taga rito ako sa Maynila. Paano ako? Huwag ka nang magpaalam. Pagkalipas ng 3 araw, umalis ka na. Dalhin mo lamang ang mahalagang mga gamit mo at iwan mo na yung hindi mo kailangan. Saan tayo magkikita pagkatapos? Doon sa pinuntahan nating simbahan minsan. Sa harap ng Paco Church. Mula doon, lalakad na tayo patungo sa lugar na binanggit ko sa'yo. Hindi ba higit na mabuting doon tayo sa Island Cove magkita sa Cavite? Higit na magiging pansinin ng mga estranghero sa probinsya. Pero sa Maynila, mahirap tayong mapansin dahil sa dami ng tao. Kung sa bagay, tama ka naman. Pag-uusap ni Andre at Hana sa kanilang binabalak. Pwede ka namang pumalya sa pagbabayad ng rental sa apartment mo habang naghahanap ka ng trabaho, Andre. Sabi ni Lola Edeng nang magpaalam ang tenant na security guard. Mabait na tenant ang binata at ayaw sana ng landlady na umalis ito sa kanyang apartment. Nakakahiya naman po at saka hindi ako nakakatiyak kung kailan ako magkakatrabaho. Ikaw ang bahala. Madaling nagtiwala si Hana sa nakilalang security guard. Mabait si Andre at mukhang mapagkakatiwalaan. Isa pa, wala na siyang ibang recourse kung di isugal ang kapalaran ng binatang nakatira sa itaas na inuupahan niyang apartment. Wala siyang ibang kakilala sa Maynila. Matangkad at maskulado si Andre. Requirement ang ganoong height sa trabaho nitong security guard. Moreno at hindi gaanong makisig pero maayos ang personalidad ng binata. Mahusay magdala ng damit at mukhang laging malinis na gustong-gusto ni Hana sa isang lalaki. Pagkalipas ng 3 araw,
Madaling pa ay nilisan na ni Hana ang tinitirhang apartment. Dala niya ang isang suitcase kung saan nakalagay ang mahalagang mga gamit niya. At iniwan na niya ang iba. Nagtungo siya sa simbahang pagkikitaan nila ni Andre. Eksakto sa oras nang dumating ang binata. Natitiyak mo bang gusto mo akong tulungan, Andre? Hindi ka ba nagsisisi na iiwan mo ang trabaho mo at ang buhay dito sa Manila dahil sa akin? Paniniyak ni Hana nang magkita sila. Kapag nagdesisyon ako, pinag-aaralan ko munang mabuti ito. Hindi ako magsisisi pagkatapos. Paano na yung girlfriend mo? Napangiti si Andre. Kung may girlfriend ako, sa akala mo kaya inarito ako ngayon, Hana? Ayokong makasakit ng kapwa ko babae kaya nagtanong ako. Wala akong girlfriend, huwag ka nang mag-alala. Mula doon, ay nagpunta sila sa bangko ni Hana upang kunin ng babae ang mga dapat kunin doong alahas at pera. Sumakay sila sa bus patungong Batangas at mula doon, sumakay sila sa isang motorboat patungo sa isang liblib na lugar kung saan may malaking plantasyon ng saging. Iginala ni Hana ang mga paningin sa kabuuan ng lugar na pinuntahan nila. Nagustuhan niya ang tahimik na malaparaisong lugar na iyon. Malamig ang simoy ng hangin at maganda ang tanawin. Malungkot nga lamang at tila malayo sa kabihasnan. Pero kapiling naman ni Hana si Andre. Hindi siya malulungkot. Kaninong plantasyon ng saging ito? Tanong ni Hana. Sa isang matalik na kaibigan ko na mayaman. Nailigtas ko siya minsan sa isang tiyak na kamatayan at tumanaw siya ng isang utang na loob. Anong ibig mong sabihin? Nagkausap kami mga ilang araw na ang nakakaraan ni Ian. Pinapapunta ako dito dahil kailangan daw niya ng kanang kamay sa magpapalakad ng kanyang banana plantation. Nang ibang bansa ang dati niyang katiwala. Halatang labis na nasiyahan si Hana. Napakaswerte mo, Andre. Tamang-tama ang timing ng alok na trabaho ng kaibigan mo. Mabait ang Diyos. Alam niya na kailangan ko ng isang ligtas na lugar para matulungan ng isang kaibigan. Oo, Andre. Mukhang sinwerte tayo at nakahanap agad tayo ng mapapasukan trabaho. At maganda pa ang lugar, tahimik. Ito ang puok na pangarap kong tirahan. Mababait pa ang mag-asawang may-ari ng plantasyong ito. Kahit na milyonaryo na sila, mababa ang kanilang loob at hindi mga mata pobre. Natitiyak kung makakasundo natin sila. Sa isang sprawling bungalow, dinala ng security guard sina Andre at Hana nang dumating ang dalawa sa asyenda ng may-ari ng banana plantation. Masayang sinalubong ng mag-asawang Ian at Layla ang kanilang mga panauhin. Mabuti at dumating na kayo. Nung isang araw pa namin kayo hinihintay. Sabi ni Ian nang kamayan nito sina Andre at Hana. Tulad ng sinabi ni Andre, masaya at mabait ang mag-asawa. Parang matagal na silang kilala ng mga ito at buong kasiyahan silang tinanggap para magtrabaho sa plantasyon. Halos kaedad lamang ni Andre si Ian. Isang dating OFW ang lalaki at nakaipon ng malaking halaga sa pagtatrabaho nito sa ibang bansa. Nang dumating sa Pilipinas si Ian, agad na bumili ng malaking plantasyon sa lugar na iyon at tinaniman ng saging. Naging maunlad ng banana plantation hanggang maging milyonaryo ang kaibigan ni Andre. Milyonarya din ang napangasawa nitong si Layla na tulad nitong napakabait. Maganda ang babae at laging nakangiti. Kinamayan din ni Layla ang dalawa. May inasikaso kami ng girlfriend ko kaya naatraso kami. Wika ni Andre. Narito na kami ngayon para magtrabaho. Natawa si Ian. Bakit naman trabaho na agad ang pag-uusapan natin? Relax. Magpahinga muna kayo ng mga ilang linggo at saka natin pag-usapan ng trabaho.
Nariyan lamang iyan at naghihintay sa inyong dalawa. Oo nga naman, sabi ni Laila. Ipapasyal na muna namin kayo sa buong plantasyon at nang makilala ninyo ang lahat ng mga trabahante natin dito sa plantasyon. Isang masarap na tanghalian ng kanilang pinagsaluhan. May 2 anak sina Ian at Laila. Isang lalaki at isang babae na nasa high school na at gustong sa Maynila na mag-aral. Sila ang dahilan kung bakit kailangan kita dito, Andre, sabi ni Ian sa kaibigan. May pagkakatiwala ko sa iyong plantasyon at ang pamamahala sa lahat ng mga negosyo ko dito kapag kailangan namin pumunta sa Maynila ni Laila. Maraming salamat sa tiwala mo sa akin, pare ko, ani ni Andre. Madaling nakapaglagayan ng loob sina Hana at Laila. Magiging sekretary ka namin ni Ian, sabi ni Hasindera kay Hana. Wala akong makuhang gustong magtrabaho sa liblib na lugar na ito. Mabuti na lamang at isinama ka dito ni Andre. Isang malaki ring bungalow ang ibinigay ni na Ian at Laila sa kanilang mga bagong empleyado. Nasa loob ng compound ng hasyenda ang bahay at hindi malayo sa tinitirahan ng mga may-ari ng plantasyon. Bakit kailangan sabihin mong girlfriend mo ako kina Ian at Laila, Andre? Tanong ni Hana pagkalipas ng ilang linggong pagtatrabaho nila sa plantasyon. Upang wala nang maraming tanong-tanong pa. Mabuti na yung wala silang anumang nalalaman tungkol sa iyo. Higit kang ligtas sa ganong sitwasyon. Nakita mo ba? Kung sa bagay ay tama ka. Pero ngayong alam ng mga taga rito na girlfriend mo ako, hindi ka na makakaligaw sa iba. Nagkibit balikat si Andre. Ano ngayon? Wala naman akong interes na lumigaw pa dahil ikaw na ang girlfriend ko. Malamlam ang mga mata ni Andre nang tumitig sa kausap. Pero, nagpapanggap lamang tayo, Andre. Bakit? Pwede naman nating totohanin ng pagpapanggap at magkaroon tayo ng relasyon. Matiim na tinitigan ni Andre sa mga mata ang dalaga. Naramdaman ni Hana na bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Namula siya. Gusto niyang sinabi ni Andre. Nasiyahan siya sa pagpapanggap nilang magkasintahan. Nasiyahan din siya sa pagluluto ng pagkain ni Andre sa ibinigay sa kanilang tirahan. Parang tunay na housewife ang pakiramdam niya. Isang pakiramdam na nagustuhan ng dalaga at nagdulot sa kanya ng panibagong sigla at pag-asa sa buhay. Maligaya siya kapag kasama niya si Andre. Parang walang kalungkutang muling darating sa kanyang buhay. Naitanong ng dalaga kung pag-ibig na ang nadama niya para sa lalaking tumulong at nagligtas sa kanya. Sa pakiramdam ni Hana, may pagtatangi na din sa kanya si Andre. Naging maasikaso sa kanya ang binata at malambing ito. Para lamang silang nagbabahay-bahayan ni Andre noong una. Magkatulong sila sa lahat ng mga gawain sa bahay, tulad ng pagluluto, paglilinis at paglalaba. Umulan ng malakas ng gabing iyon at napakaginaw. Nasa rocking chair si Hana sa bulkanahe ng bungalow at nakatanaw sa malawak na harding kinatitirikan ng bahay. Anong ginagawa mo dyan, Hana? Ang ginawa, baka sipunin ka, sabi ni Andre at lumapit sa likuran ng dalaga. Gusto ko kasing pinapanood ang ulan, gaya ng ginagawa ko noon sa amin sa probinsya. Pero lumalakas na ang ulan. Tila may darating na bagyo, halika na dito sa loob at isara na natin ang mga bintana. Sumunod si Hana sa lalaki. Hinila niya ang inuupo ang rocking chair sa loob para hindi mabasa ito. Natapilok siya at matutumba na sana pero naging maagap si Andre. Nasalo nito sa bewang ang dalaga. Oops, ingat, wala kang mahuhuling dalag dito, pagbibiro ni Andre. Nagkatitigan sila at naging malamlam ang mga mata ni Andre. Napalapit sa mukha niya ang mukha ni Hana.
Nasamiyo ng binata ang mabangong buhok ng dalaga na bagong paligo at amoy sampagita ang shampoo na ginamit nito. Nag-init ang buong katawan ni Andre at nakadama ng masidhing pananabik na mayakap at mahalikan ng dalaga. Hindi nito pinitawan si Hana kahit na nakatayo na ang babae. Niyakap ni Andre si Hana at ipinagkit sa dibdib niya. Andre! Narinig ng binata ang pagbulong ng dalaga sa kanyang pangalan. Tila napakasensual ng sound ng pangalan niya mula sa mga labi ni Hana. Lalong tumindi ang pananabik na nadama ni Andre. Bumaba ang ulo ni Andre at hinanap ng bibig nito ang mga labi ni Hana. Isang napakatimiyas at malalim na halik ang kanilang pinagsaluhan. Lumalim ang halik. Humigpit ang mga bisig ni Andre sa katawan ni Hana. Matagal na naglapat ang kanilang uhaw ng mga labi. Naramdaman ni Hana na umangat siya mula sa sahig nang pangkuin siya ni Andre at ipasok sa sariling kwarto ng lalaki. Ano ang ginagawa ko dito sa loob ng kwarto mo, Andre? Gumatol ang tinig na tanong ng babae. Gusto kitang maging akin, Hana. Itagal kong hinintay ang ganitong sandali. Masuyong anas ng binata. Andre, I want you, Hana. I've always wanted you mula pa nang makita kita sa silong na tinitirhan ko sa Maynila. Noon pa? Oo, Hana, noon pa. Matagal na akong nananabik sa iyong kagandahan. Patayo siyang inilapag ni Andre sa carpeted floor ng kwarto. Parang titiklop ang mga tuhod ni Hana sa naramdamang panlalambot. Parang noon lamang siya nayakap at nahalikan ng isang lalaki. Isang tunay na lalaki. Ibang-iba si Andre kaysa kay DJ. Hindi niya naramdaman ang nararamdaman niya ngayon kay Andre. Si Andre lamang ang nagpadama sa kanya ng kakaibang kaligayahan ngayon lang niya naramdaman. Niyakap siyang muli ng mahigpit ni Andre. Mahigpit, na para bang kapag binitawan siya nito, ay mawawala siya at hindi na nito makikita kahit kailan. Gusto kong niyayakap mo ako ng ganyan, Andre. Malambing ang tinig ng dalaga. Gusto mo? Gusto mong manatili sa mga bisig ko? Oo. Parang ligtas na ligtas ako sa anumang darating na unos sa aking buhay. Asahan mong lagi kitang yayakapin mula ngayon. Yayakapin kita ng walang hanggan, Hana. Muling naglapat ang kanilang mga labi hanggang maramdaman ni Hana na sumayad ang kanyang likuran sa kutsyon ng kama ni Andre. Ilang sandali pa, wala nang saplot na natira sa kanilang mga katawan. Naramdaman ni Andre ang pangangatog ng katawan ng dalaga. Hindi dahil sa ginaw, kundi sa takot. Huwag kang matakot, Hana. Sa pagkakataong ito, hindi ka makakaramdam ng anumang sakit. Panay pagmamahal at paglalambing ang madarama mo sa piling ko. Alam ko, Andre. Alam kong hindi mo ko sasaktan. Nangilid ang luha sa mga mata ni Hana. Masuyo ang mga halik at haplos na nadama. Napaungol siya sa kasiyahan nang sinimsim ni Andre ng halinhinan ang mga buko sa kanyang dibdib. He was exceedingly gentle, and yet her blood went hot to boiling point. Napaigtad si Hana sa excitement nang humaplos sa pagitan ng kanyang mga hita ang kamay ng binata. Inawang ng mga tuhod ni Andre ang mga hita ni Hana. Naging napakabilis ng kanilang paghinga. Isinagawa ni Andre ang unang pag-ulos. Sa pagkakataong iyon, hindi nakapagpigil ang lalaki dahil sa masidhing pananabik. Naging malakas at malalim ang pag-ulos na ginawa. Hindi niya inasahang mahirapan siyang pumasok sa katawan ng dalaga. Napakasikip ng lagusan ng kasilanan ni Hana.
Nang sa wakas ay makapasok si Andre sa kaibuturan nito, narinig niya ang impit na daing ni Hana na tila labis itong nasaktan. Alam ni Andre kung bakit. Parang imposibleng isipin pero virgin ang dalagang inangkin niya. Nasaktan si Hana nang mawasak ang virginal membrane nito nang pumasok sa kaibuturan nito ang lalaki. Hindi na gaanong naisip ito ni Andre ng mga sandaling iyon. Naging mabilis na ang pagkilos niya sa ibabaw ni Hana. Nadama niyang tila magkapanabay nilang mararating ang kaganapan ng kanilang pagsasanib. Panay ungol ng kasiyahan ang umilangaw-ngaw sa loob ng kwarto ni Andre. Naglambitin sa batok niya si Hana nang maabot nito ang kaganapan na noon lamang naranasan ng babae. Sa piling ni DJ, hindi siya nakadanas ng tinatawag na ecstasy sa pisikal na pagsasanib. Nanatili si Andre sa ibabaw ng katawan ni Hana matapos nilang kapwa marating ang kaganapan ng kanilang sexual intimacy. Nang bumaba si Andre sa katawan ng katalik, nakita nito ang bahid ng dugo sa puting bedsheet. Nagdugo ka, Hana? Virgin ka pa? Paano nang nangyari ito? Ewan ko, hindi ko alam. Alam kong sa inyong pagsasama ni DJ, paulit-ulit kanyang inaangkin. Oo, pero kahit kailan na hindi ko nadama ang sakit na nadama ko kanina. Nang maglagos ka sa aking kaibuturan. Paano nangyari yun? Huminga ng malalim si Hana. Sa katunayan, hindi umabot sa loob ng aking kaibuturan ng pagkalalaki ni DJ. Anong ibig mong sabihin? Hindi yata kita maintindihan. Hindi buo ang kahandaan ni DJ. Nagkaroon daw ng karamdaman ng bahaging iyong katawan niya at kinailangan siyang maoperahan doon. Pinutol ng doktor ang ilang bahagi ng kanyang pagkalalaki para makarecover siya. Ano kayang uri ng karamdaman iyon? Marahil may kinalaman ito sa sakit sa babae. Hindi ko alam. Nagalit si DJ na magtanong ako tungkol dito. Iyon marahil ang naging sanhi ng kanyang pananakit. Ang orgasmong hindi niya kayang marating ay dinaan sa pananakit sa kaparehang babae. Nagkaroon siya ng perverse sexual satisfaction sa pagiging sadista. Kinibit ni Hana ang mga balikat. Kung ano man ang naging dahilan ng kanyang kalupitan, hindi ko na gustong pag-usapan pa, Andre. Naiintindihan kita, Hana. Niyakap ni Andre ang dalaga at naramdaman niya na lumalim ang kanyang pag-ibig dito. Iniibig kita, Hana. Masuyong bulong ng lalaki. Mahal din kita, Andre. Mahal na mahal kita. Sa piling ni Andre, ang pakikipagtalik na kinakatakutan ni Hana at gusto ng kalimutan ay nagdulot sa kanya ng panibagong sigla sa buhay at satisfaction sa pakikipagrelasyon sa isang lalaki. Natutunang mahalin ni Hana si Andre at nadama niyang mahal na mahal din siya ng lalaki. Napangiti ang dalaga. Magkatulong sila sa lahat ng mga gawain sa pinasukang banana plantation na nagmistulang paraiso para sa kanilang dalawa. Hindi namili ng trabaho si Hana. Kapag tapos na siya sa mga gawain niya bilang sekretary sa pribadong opisina ni Layla, nasa plantasyon siya upang tumulong kay Andre. Parang hindi ka na yata napapagod, love. Biro ni Andre nang makita ang nobya na tumutulong sa pag-aani ng mga saging na ihahanda na para maibenta sa marami nilang mga suking namamakiyaw sa kanilang mga produkto. May tanim pa silang mga kamoting kahoy sa kanilang malawak na bakuran. May isa na lamang na problemang naghatid sa pagkabalisa sa puso ni Hana. Iyon ay ang tila kawalan ng balak ni Andre na pakasalan siya. Sa kabila ng masuyong relasyon nila at kaligayahan sa kanilang pagmamahalan, ni minsan ay hindi binanggit sa kanya ni Andre ang tungkol sa paglagay nila sa tahimik. Hindi na rin gaanong inaasahan ni Hana ang mga bagay na ito.
Madilim ang pinagdaanan niyang buhay. Hindi siya maaaring ipagmalaki ni Andre sa mga magulang at mga kaibigan ng lalaki. Pero napakaaga pa naman sa loob-loob ni Hana. Baka naman may mga gusto pang gawin si Andre sa buhay nito at wala pa sa agenda ng dating security guard ang pagpapakasal. Bakit ba siya kailangang magmadali? Mabuti nga na magkakilala muna silang mabuti. Malaman nila ang mga tinatagong natural ng bawat isa sa maaaring biglang sumulpot kapag kasal na sila at maging sanhi ng kanilang pag-aaway. Natakot lamang ang dalaga na baka pagsawaan siya ng kasintahang ito at iwan siya. Mahal ni Hana si Andre at tila hindi na niya kakayaning mawala pa ito sa kanyang buhay. Mukhang malalim yata ang iniisip mo. Pabirong sabi ni Andre nang lumapit ito sa dalaga at makitang nakatanaw sa malayo si Hana. Umiling siya. Wala. Pagod lamang ako at naisip kong bigla ang mga parents ko. Kung gusto mo ay bakit hindi natin sila dalawin? Umiling si Hana. Huwag na muna. Hindi pa nagtatagal na nakalaya ako kay DJ. Baka naroroon sa aming probinsyang lalaking iyon at inaabangan ang aking pagpunta doon. Kailangan magtagal-tagal pa bago ako umuwi para dumalaw. Kapag nagtungo doon si DJ, tiyak na mag-aalala ang mga parents mo kapag nalamang hindi kayo magkasama. Malungkot ang ngiting sumilay sa mga labi ni Nika. Hindi sila mag-aalala. Nang pinuwersa nila akong sumama kay DJ, ni hindi nila ako kinamusta sa kanya kahit minsan. Naging interesado lamang sila sa malaking halagang ibinigay niya sa kanila kapalit ko. Ngayon pa ba sila mag-aalala na wala na silang magiging pakinabang sa akin? Naunawaan ni Andre ang lalim ng hinanakit ni Hana sa mga magulang nito. Pag-aralan mo silang patawarin, Hana. Kahit na ano ang namagitan sa inyo, sila pa rin ang iyong mga magulang. Utang mo pa rin ang buhay mo sa kanila. Hindi ko sinabing ipanganak nila ako. Walang karapatan ng sino mang magulang na magsilang ng anak upang itulak sa isang miserabling buhay pagkatapos para sa kanilang kapakanan. Naiintindihan ko ang lalim ng sama ng loob mo sa kanila. At kung utang ang pag-uusapan, nakabayad na ako sa kanila. Napakinabangan na nila ako at naisulit na ang pagkasilang sa akin ng halagang ibinigay sa kanila ni DJ kapalit ko. Niyakap ni Andre ang kasintahan. Huwag na natin pag-usapan ito. May magandang balita ako sa'yo. Ano yun? Iyong bagong mga saging na inaalagaan natin, napakalaki ng mga bunga. At ayon sa quality control ng kumpanya, pang-export ang mga ito. Naku, talaga Andre? Oo, nakita na daw ng isang banana business dealer sa Canada ang sample na ipinadala sa kanila at aprobado ang ating produkto. May purchase order na dumating para sa susunod na anihan. Magandang balita nga iyan. Kahit paano, napatunayan natin sa ating employers na may nagawa tayong tulong sa plantasyon. Daragdagan nga daw ng mag-asawa ang ating mga sweldo. Hindi ko nga lamang alam kung magkano. Yumakap si Hana sa kasintahan. Maligayang maligaya ako, Andre. Blessing in disguise yata ang pagkapunta natin dito. Nakapagtrabaho na din ako dito nang kabibili pa lamang ni Ian sa plantasyong ito. Maliit pa lamang ito noon. Ganon ba? Kaya pala maraming nakakakilala sa'yo dito. Nagtagal din ako dito noon, mga 3 taon bago ako umuwi sa amin sa probinsya. Hindi na ako nakabalik dito dahil nagtrabaho na ako bilang security guard sa Maynila.